Batang halimaw dumakdak na nag-viral sa palarong pambansa na pabilib si Coach L.A. Tenorio at ipapatawag niya raw sa Batang Gilas Pilipinas kung kinakailangan. At Kai Sotto makakapaglaro na ulit pero mas malaki at mas malakas na ang katawan. Sa pinakabagong interview sa bagong head coach ng Batang Gilas Pilipinas na si Coach L.A. Tenorio ay naitanong nga sa kanya kung posible bang mapasama sa Batang Gilas Pilipinas ang nag-viral na Pinoy dunker sa palarong pambansa na si Andre Ugadan na naglalaro para sa Calabarzon at sa San Beda High School na siyang pinanggalingan din ni Coach L.A. Tenorio. Ayon kay Coach L.A. ay napanood na niya yung viral video ni Andre dahil nga napakaraming nagtatag sa kanya nito. Kaya talagang hindi niya rin maitanggi na very athletic talaga ang bata, no? At sinasabi niya mga kabasketball na hindi raw doon nagtatapos yung kanilang pagkuha ng players diyan nga sa Batang Gilas Pilipinas dahil kailangan daw nilang makita lahat ng buong game ni Andre at kung magiging fit siya sa kanilang sistema sa Batang Gilas Pilipinas. Pero welcome daw si Andre Ugadan at kung talagang okay siya ay ipapatawag siya para sa Batang Gilas Pilipinas. Total kilala naman daw ni Coach L.A. yung mga taga San Beda kasi diyan siya nag-aral din. At bukod nga sa husay sa pagdadunk netong si Andre ng bola ay may shooting din to sa tres. Meron din siyang viral video na kumakalat ngayon na puro tres naman yung kanyang pinapakawala na magbibigay sa kanya ng mas malaking tsansa na makapasok sa ating national team. Sa ibang balita mga kabasketball, formal na ngang ibinalita nitong nakaraan lang ng Koshigaya Alpas ng Japan B-League na sinigurado na nila na sa kanila maglalaro sa susunod na season ng Japan B-League etong ating pambatong si Kai Sotto matapos nga nila papirmahin ulit diyan nga sa 2025 to 26 season ng Japan B-League etong si Kai. Actually, walang import na natira, no? Si Kai Sotto lang yung nag-iisa na Asian import. Yung mga import nila na international, lahat yon wala na po. So may bago na ngayon pero point guard, no? Kulang pa sila ng dalawa. So ang matindi dyan mga kabasketball, marami na kasi ngayon yung nagtatanong kung kailan ba makapaglalaro si Kai. At ayon nga sa ating reliable source na naitanong ko na rin tungkol nga dyan, sinasabi niya na hindi pa makapaglalaro si Kai ngayong FIBA Asia Cup sa darating na August. Pero sa nakikita nila ay makakapaglaro na si Kai ngayong November. So yan ang tansya nila mga kabasketball. Depende raw sa kanyang magiging development. Maaring mapaaga ng kaunti, maaring madelay ng kaunti. Pero most likely ngayong taon mga kabasketball, makakapaglaro na ulit etong ating pambatong si Kai Sotto at sinasabi niya pa na mas malakas na yung katawan ni Kai at mas malaki na. May mga nagagawa na siya ngayon na gusto niyang i-share kaya lang hindi pa pwede dahil secret muna. Pero nakaka-excite mga kabasketball dahil malaking tulong yan especially para sa ating Gilas Pilipinas. Gayon din naman sa magiging kupunan ni Kai diyan nga sa Japan B-League at sa pagsabak muli ng ating pambatong si Kai Sotto sa NBA Summer League at kung saan man, no, kung suswertehin na ba siyang palarin na makapasok sa NBA sa susunod na taon. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.